At sabi, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. So, dito din po natin pinagbabasihan, isa sa pinagbabasihan po natin sa ating bilang Katoliko na binibinyagan talaga natin yung mga bata, no? Kasi sabi dito, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turuang sumunod. Bautismuhan muna bago turuan. At hindi lang po siya turuan, no? Hindi lang po siya information, kundi transformation, gaya po ni sabi ni Brother Chris Lasande, na may turuang sumunod. Merong pagbabago sa sarili, meron pong transformation na naganap, hindi lang po hanggang sa information. At sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mapapansin po natin mga kapatid, dito po pinapatibay din po yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi dito sa Gospel po ni San Matthew, sa chapter 1 verse 23, sabi po, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At dito sa verse 28, sa last, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Meron pa rin pong Emmanuel. Kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At sa talata 5 po, sabi, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. So napakalalim po ng talatang ito dahil ipinapakita nito ang pre-existence ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, ang Panginoong Hesus ay umiiral na bago pa nilikha ang sanlibutan. At mababasa po natin yan sa Gospel ni San Juan sa kanyang panimula po sa chapter 1 verse 1 to 5. Ang sabi niya, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Maliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi sa kadiliman. At dito po yung nagpapatunay ng ating Panginoong Hesukristo po. Siya po yung daan, katotohanan at ang buhay. Kaya dito po natin masasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po siya nagsimula sa sabsaban sa Bethlehem. Siya ay kasama ng Ama sa walang hanggan. Kaya alam naman po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po tao, bagkus siya rin ay Diyos. Ang kanyang pagpaparito po sa lupa ay isang kusang pagpapakababa. Sabi nga po sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpupumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng kanyang karapatan niyang ito at mamuhay ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya ay nagpakababa at naging masunuring hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So ang kababaang loob po ng ating Panginoong Hesukristo ay lalo pang nagiging kahanga-hanga dahil iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa talata 6 po, sabi, ipinapakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Ang pangunahing gawain po ng ating Panginoong Hesus ay ipakilala ang Ama. Hindi lang siya nagdala ng mensahe, siya mismo ang pahayag ng Diyos. Ang mga alagad ay mula sa sanlibutan, ibig sabihin,
Dati rin silang kabilang sa karunungang takbo ng mundo, hiwalay sa Diyos, ngunit sila ay ibinigay ng Ama kay Jesus. Sa sa huling talata po nun, tinupad nila ang iyong salita. Hindi po ito nangungahulugang perpekto na sila, kundi tinanggap nila ang salita ng Diyos at tumugon sila sa pananampalataya. Ganon din po tayo mga kapatid, naturuan din po tayo, no, sa mabuting balita. Kaya nga po tayo nagsusumikap din na makasunod sa ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos, para makamit natin ang inaasam natin na buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang tunay na alagad ay ang tumatanggap at sumusunod sa salita ng Diyos kahit hindi pa ganap. Meron, inaalala ko ngayon, sabi ni Brother Chris, hindi lang po natin na naririnig dapat yung salita ng Diyos, bagkus na isa sa buhay natin, nakikita din sa ating mga gawa, sa ating kapwa ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Amen. Sa talata 7 hanggang 8 po, sabi, "Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat na ibinigay mo sa akin." Unti-unti nang naunawaan ng mga alagad na ang Panginoong Hesus ay tunay na mula sa Ama. Tinanggap nila ang kanyang mga salita at naniniwala silang siya ay sinugo ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang po paghanga sa ating Panginoong Hesukristo bilang mabuting tao, kundi paniniwalang siya ang sinugo ng Diyos at anak ng Diyos. Sa talata 10, sabi, "Idinalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin." Sa bahagi pong ito mga kapatid, tiyak po ang panalangin ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. Hindi ibig sabihin na wala siyang malasakit sa sanlibutan, sapagkat malinaw po sa ibang talata na mahal ng Diyos ang sanlibutan. At mabasa po natin yan sa sulat ni San Juan sa Kabanata 3, talata 16. Sabi po, "For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Ngunit dito, ang focus ng kanyang panalangin ay ang mga alagad na maiiwan upang ipagpatuloy ang misyon. Bakit po sila ipinalangin ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil haharap sila sa pagtutol, sa tukso, sa pag-uusig, pagkalito, at mabigat na pananagutan. Kaya napakasarap pong isipin at napakasarap pong pagmunihan na malaman po na ang ating Panginoong Hesus ay namagitan para sa kanyang tagasunod, para sa atin. Kaya po, kung nanalangin tayo, humingi tayo ng connection sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating mga dalangin sa buhay. At sa talata 10, "Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila." Ipinapakita po nito mga kapatid na ang natatanging pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Ang ganitong pananalita ay hindi masasabi ng pangkaraniwang tao. Ito ay tanda ng malalim at banal na pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama, kay Yahweh El Shaddai. No, pararangalan ako sa pamamagitan nila. No, ang Panginoong Hesus ay niluwalhati sa buhay ng kanyang mga alagad kapag sila ay nanatili sa pananampalataya, sumusunod, nagkakaisa, at nagpapatuo sa katotohanan. Kaya ang buhay po nating bilang mananampalataya ay dapat maging salamin sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. At sa huling talata po sabi, "Amang banal, ingatan mo sila upang sila ay maging isa kung paanong tayo'y iisa." Ito po ang isa sa pinakamalambot at pinakamalalim na bahagi ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Aalis na siya sa sanlibutan, ngunit ang kanyang mga alagad ay may iwan. Kaya nanalangin siya para sa kanilang pag-iingat, katatagan at pagkakaisa. Sa huling
talata, sabi, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay sumasagisag ng kanyang kapangyarihan, katangian, katapatan, at presensya. Ibig pong sabihin, ang pag-iingat ng Diyos ay hindi lamang pisikal kundi espiritual upang manatili silang tapat sa pananampalataya. Yung panghuli, upang sila'y maging isa. Ang pagkakaisang ito ay hindi lamang organisasyonal o panlabas. Ito ay pagkakaisa sa katotohanan, pagkakaisa sa pag-ibig, pagkakaisa sa misyon, pagkakaisa kay Kristo. Ang modelo ng pagkakaisang ito ay mismong ugnayan ng Ama at Anak. Kaya mga kapatid, ang tunay po na pagkakaisa natin ay hindi nakabatay sa pagkakapareho ng personalidad, kundi ang ating iisang relasyon kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At naway magkaisa po tayong lahat, gaya ng pagkakaisa ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dios caritas est. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Brother Leo, sa talaga pong busog na busog. Busog na busog din kami mamaya dahil sa amoy pa lang. Hindi lang spiritual na aspeto, kundi talagang physical na aspeto mukhang ano. Pero talaga po, Brother Leo, wala kaming masabi kundi salamat po. Salamat sa magandang balita na dala ninyo. Amen po. At marami pa pong gustong mag-share. Una po nating tawagin ay ang narito sa studio, Brother Jeyo. First time. Amen. Mapagpalang gabi po sa lahat. Ako na pag nilay-nilayan ko po ay, yung John 17 po pala ay isa sa pinakamahabang dasal ni Jesus. Bago siya dakpin. Di ba? Ito na. May kodigo na ako. Ito po yung pinakamahabang dasal ni Jesus. Nagsasabing, tapos na niya ang mission niya dito sa lupa. Nakasaad din dito sa dasal niya na tinuro niya na ang lahat ng sinabi ng Ama sa kanya para parangalan ang mga taong naiwan sa lupa. At at sumunod sa utos ng Diyos para makasunod sa patutunguhan sa buhay na walang hanggan. At dito niya rin sinabi na iingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ito ay yung part ng ating buhay na kung nasa panganib po tayo o kaya nangangailangan, sabihin niyo lang po yung pangalan niya. In Jesus' name, di ba po? Kahit na ano po mangyari, in Jesus' name. All good na po lahat. Very short. Pag ang tumawag ay ang ating Panginoon, in Jesus' name, walang makakahindi. Dahil po dyan, pagbigyan niyo po ako, alam ko pong kakaunti na oras, dahil first time ni Brother Jeyo, kakanta po ako. Ay, yung kanta na, alam niyo to lahat. Ako ay may Kristo, nagahari sa langit, sa lupa di makita, ngunit nasa puso ko na. Sayang lang buhay niya, kung sa kanya di magtiwala. Sabi ko sa inyo, pang Pili ako, hindi na ako maisole. Yun, sabi nga po, andyan na yung sakripisyo niya, na kahit dadakpin na siya, sabi ni Brother Jeyo, anong ginawa niya? Pinagdasal pa rin niya tayo. So, amen and amen in Jesus' name. Maraming salamat po. Ano po? Sa nasa studio po, Brother Ronald, andyan ka po ba? Yung mga hindi po natin masyadong nakikita dahil busy sa sa camera, ay ayan na po. Nakamute ka po, brother. Please video po sa ating lahat. Narinig niya po ba ako? Sunod-sunod na to, Brother Jules. Amen. So lahat ng video, nasa linya ata tayo.
So, peace be with you po. Naway po yung kapayapaan ng Panginoon ay sumaakin habang ako'y nag-share. So, siguro po, upisahan ko na lang sa maikling example, no? So, may isang no? Uso sa atin dati yung mga magbabalot, di ba? Yung mga, merong isang magbabalot. Sabi niya, balut, balut. So, maganda yung boses niya, buong buo, balut. May isang ali nagsabi, wow, ba, ang ganda naman po ng boses nyo. Pwede kayong singer o broadcaster kasi boses nyo. Sis May ba yun? So ang reply nung mama, sabi niya, praise the Lord. So, anong mapagtatanto natin doon, no? Imbis na i-claim niya yung credit, ang para sa kanya, the credit is to the Lord. Kasi si Lord ang nagbigay sa kanya ng boses na maganda na yon. So, everything, the credit is for the Lord, for our God. Kasi siya yung giver ng boses na magandang yon. Everything is for Him, so praise to God. So ganun din po yung ating pong gospel for today, no. So sabi ni Jesus dito, no, parangalan, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak. It doesn't mean na isang parang self-seeking, no. This is the way our Lord Jesus Christ, no, na kasi after nito, no, dito siya parang nag-report si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ sa Panginoon, Ama, nagawa ko na po ang misyon. Lahat ng pinagawa nyo dito sa lupa ay nagawa ko. Pinarangalan ko po kayo. Ipinakilala ko sa kanila kung sino kayo. At pinapangarangalan nila kayo. So, this is how Jesus glorify niya si Lord. Instead na parang katulad ng mama kanina sa example natin na parang hindi galing sa akin kundi sa Panginoon ang galing yung ano. So siguro i-base din natin to sa sa everyday life natin, no. So siguro meron tayong mga accomplishments sa buhay, na-accomplish tayo, nakagraduate tayo, meron tayong mataas na posisyon. Sabihin natin sa trabaho, meron tayong mga na-accomplish na project, no. Sometimes, no, sa ating mga tao, no, pagka nakaka-accomplish tayo ng mga bagay, no, ang nangyayari sa atin is like, ano naman ang para sa akin? Ano naman ang kapalit ng paghihirap ko? Ano naman yung reward ko doon sa ginawa ko, 'di ba? So, iba si Jesus Christ, no? Parang si Jesus Christ iba, no? So, ang sa kanya, ginawa niya ang misyon na binigay sa kanya ng kanyang ama, ang ating Yahweh El Shaddai. So, kasiyahan niya na magawa ang misyon na ito para mapangarangalan ang ama, no? So, hindi niya sinisik yung kapalit or parang fame ba. So, another example siguro sa atin, no, sa ating mga ama, ina, sa karamihan sa ating mga anak, mga ama at ina, no? So, may accomplishment tayo sa buhay na gusto nating mapalaki, maayos yung ating mga anak, mapag-graduate, mabigyan ng magandang kinabukasan, at para paglaki nila, wala silang iintindihin, no? Minsan, no, tayong mga tao, no, so parang, ano naman ang para sa akin, katulad ng example na kanina, parang sinasabi natin, I deserve a raise, I deserve a holiday, kasi pinaghirapan mo ito. So, I receive I deserve a salary raise, parang gano'n, no? So parang nakakalimutan natin na yung mga talento, yung mga blessing na na-receive natin para ma-accomplish natin yun is galing sa Panginoon, sa ating Diyos. So, instead of glorifying ourselves, self-seeking, let's glorify and thank God na pinrovide niya sa atin ang mga talento na ito at mga blessing na ito para ma-accomplish natin yung kung ano ang narating natin, no. So this is like ang asamin natin na ang i-glorify natin ang ating Panginoon, ang ating Yahweh El Shaddai sa mga na-accomplish natin sa buhay at do it in the everyday sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay. Peace be with you po sa ating lahat. Salamat po.
Praise the Lord po sa wisdom na ipinagkaloob po niya ng Yahweh El Shaddai sa inyo, Brother Ronald, na isinare niyo po sa aming lahat na nakikinig sa inyo. At ngayon naman po, tawagin po natin si Brother Alan para sa Para may kaibigan na. boys. Hindi, iba yung Praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. Yung pong nakuha kong verse yung John 17 verse 6. Pinakala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, binigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Yun po, yung reflection ko po dito, halimbawa po nito yung katulad po ni Jesus or siya yung nagpakilala sa atin sa ating lubusan sa ating Panginoong Ama. Tulad po natin sa pamamagitan nitong gawain ni El Shaddai, itong intercessory para magnilay ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po yung tinutukoy dito. Doon po sa katagang tinupad nila ang iyong salita. Dapat po dito po ako na-aware sa katagang ito kasi sinabi na ng Panginoong Hesus na sa Diyos Ama na tinupad nila ang iyong salita. So, dapat po patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi baka po mamaya na ipanalangin tayo ni Jesus sa Panginoong Ama. Pero mamaya hindi natin naman tinutupad. Amen. Yun po. Amen. Ako nga po, hindi pa ako totally 100% na tumutupad pero nagsusunod ko po. Kaya po sama-sama tayong makasunod para makakamit natin ang buhay na walang hanggan, maging isa katulad ni Jesus Christ at ng Diyos Ama. Yun lang po. Ay, salamat po. Sa mga taga-media daw po, may pag-aaral daw po tuwing Webes. Ano ba? Sis Jenny talagang liliwanag pang lalo. Tahanan ay pagpapalain palalo ni Yahweh El Shaddai. Napakagandang tahanan po. Ano po? Yun nga, pinagdarasal tayo ng Panginoon na kahit hindi natin siya kasama ay ano pa rin, nandyan pa rin siya. So, ang tanging magagawa lang natin ay yung mission na sinabi sa atin na mula sa Biblia, humayo kayo at gawin ninyong lingkod ko ang lahat ng bansa, mapaitim man, puti, kayo tingin na lahat kanina. So, wala, basta lahat tayo anak ng Diyos at lahat tayo ay merong mission na after nating masave sa ating mga kasalanan, pagkakataon naman natin na gawin natin ang ating mission. Ano po? At mula po sa Zoom ay isa pa pong masipag na miyembro ng Media and Sound team, Brother Julius po. Then, nandiyan ba si Julius Martin. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Actually po, give thanks na po kasi nasabi na po lahat. Wala po sa ating buting preacher at hanggang sa kay Brother Alan, Brother Gio, at Brother Ronald. Napakaganda po ng gabing ito at nabusog po tayo sa mabuting balita po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa akin pong napagnilayan, napili ko po yung verse na verse 1. Ang sabi dito, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka
naman niya. Dito po sa sa verse po na ito, yung sinabi niya na tumingala tumingala sa langit. Sa buhay po natin, ako po personally experience din to na pag minsan po nakaranas tayo ng mga mabibigat na problema or ano man yung mga worries natin sa buhay, minsan po magawa po natin ay tumingala po sa langit at yung manalangin tayo sa Diyos na Ama. Parang nakita ko po dito yung ano po ni Jesus na parang it reminds us na yung una pong gawin natin sa buhay natin ay pag nandiyan po tayo sa isang critical na pamumuhay or mayroon tayong mga worries sa buhay, kung ano man yan, mga problema, mga bayarin o mga utang man yan o ano man yan. Kasi 'di ba po dito sa talatang ito, ito po yung ginawa ni Jesus Christ na alam niya na mangyayari sa kanya na kung ano po yung pupuntahan niya. Kaya niya po ito ginawa na manalangin para ganun din po gawin natin sa ating buhay na manalangin po tayo kasi sa panalangin, ito po yung maglilid us po sa atin na yung magtiwala sa kay Yahweh El Shaddai kahit anuman pong hirap na pagdaraan darating sa atin ay makakayanan po natin at matutulungan niya po tayo. Yung isa pa pong ano po dito yung nagbibigay sa kanya po at sa atin ay nang dahil sa panalangin, magbibigay po ito ng pag-asa sa atin. Yung pag-asa na yun po yung alam natin minsan sa buhay natin na wala ng pag-asa di ba? Alam natin minsan na wala na tayong magagawa. Pero dito pinapakita po sa talatang ito na ang Diyos ay may magagawa para sa atin. Dito po nire-remind natin na nire-remind ng Panginoong Jesucristo sa atin na dapat lagi tayong lumapit sa Panginoon at manalangin. Kaya binibigyan po tayo ng pag-asa. Yung pangatlong punto ko po dito yung pag-ibig. Kasi po yung pag-ibig, kasi kung wala tayong pong pag-ibig tulad ni Jesus Christ, hindi niya po yung magagawa para magpapako sa krus kung hindi po tayong mahal ng ating Panginoong Hesus at ng ating Diyos na Ama. Tulad nga po sa sinabi dito sa Ephesians 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang pag-ibig. Ganon po kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo na despite po na alam niya po ng mangyayari sa kanya, dahil po sa pag-ibig nagawa niya po yung sundin ang Diyos na Ama. Amen. At yung sa pangapat ko po na punto, yung pananalig. Yung pananalig kasi ito po yung makakatulong sa atin na ma-resist po natin yung temptation na dumarating po sa atin kung mayroon po tayong pananalig sa ating Diyos na Ama na at hindi po tayo bibitaw kahit ano man mangyari para makamtan po natin ang buhay na walang hanggang. Kasi ito po yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo at dapat po tayo manalig. Iyon lang po at magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Wala po kay Brother Julius, sabi niya manalangin, magtiwala at maniwala na laging may pag-asa at may magagawa ang Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Maraming salamat po Brother Julius at ang atin pong batang preacher, Brother Martin.
Good evening, everyone, and God is good. All the time. And all the time. God is good. Our gospel for tonight is prayer. We need to pray, trust, obey, and have faith in God. Because prayer is the goodest weapon you could use to make your life better. And God wants that. He wants you to be just like Him. That's all po. Amen! Yun po talaga ang sign na give thanks na tayo po ay may closing prayer na dahil na-summarize na po ni Brother Martin ang atin pong pag-aaral sa gabing ito. Muli po maraming salamat po sa mga tumugon sa panawagan ng ating Panginoon na i-share ang kanyang mabuting balita sa atin pong media and sound team. Maraming salamat po at narito po ang Brother Dennis para pangunahan po ang ating closing prayers. Pinagpalan na, boss. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Laki ng Diyos po pagpalang Ama sa oras na ito at kami lumalapit sa iyo sapagkat lubos namin naunawaan, Lord God, na ang pag-ibig mo sa amin ay sobra. Grabe. Amen. Hindi namin kayang ipaliwanag, Lord God, na sa kabila ng lahat, Panginoon, na paglayo namin sa iyo, patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming pinili sa karamihan. Nang sa ganun, Lord God, kami ay mapabuti ang kalagayan. Yes, Lord. Lord God, ang tanong nga, Panginoon, na parangalan ka. Ngunit kami kaya, Lord, nakakapagparangal sa aming paglilingkod sa iyo. Hallelujah, Lord Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, ganap, Lord God, ang pagsuko ng aming sarili. Na patuloy kami baguhin sa araw-araw na aming paglilingkod sa iyo. Na matawag, Lord God, na kami ay tunay na mga lingkod na nakakapagparangal sa iyong pangalan. Amen. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. Patuloy kaming naanditong magkakapatid, nagkakaisa. Dama mo, Panginoon, ang pagmamahala namin bilang isang magkakapatid. Pagtutulungan namin bilang magkakapatid. Kahit sa oras na wawa, Panginoon, na ito, patuloy mo kaming samahan sa lahat ng aming paplanuhin sa aming buhay. Sa aming gagawin, Panginoon, sa araw-araw. At Lord, makalimutan namin ang aming sarili. Na ang aming sariling ito, ang aming maalala ay ang kabutihan mo. Lord God, malimutan namin ang dati naming buhay. At ngayon, Lord God, maalala namin ang kabutihan mo sa amin. At kami magbagong buhay, Lord God, upang patuloy ka namin maparangalan sa araw-araw, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, tunay na ikaw ay mabuti sa amin. Kaya, Lord God, kami patuloy na lumalapit sa iyo. Sa may bahay, Panginoon, idinadalangin namin, Lord God, ang aming kapatid na si Liam Biernes, Lord God. Hallelujah. Kanta mo kasi. Hallelujah. Mapaparangalan ka, Panginoon, pag tumayo. Hallelujah. Panginoon, ang kanyang mga Panginoon, sa kanyang paanod ka. Hallelujah. Pangalan ka, Panginoon. At pangalan at pangalan. Sa pagpakalam po namin, Panginoon. May buhay na Diyos. Buhay ang aming Diyos, Lord God. Ang iyong pangako ay tulay sa amin, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, Lord God. Ikaw ang aming inaasahan, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan, Lord God, ay lumalampas sa lupa hanggang sa kalangitan, Lord God. Ikaw, Lord God, ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa kailaliman hanggang sa ibabaw ng daigdig na ito, Lord God. Kaya, Lord, napakasimple, Panginoon, na buhayin, Lord God, ang kanyang mga paa at tumakbo, Panginoon. Jesus. Hallelujah, Lord God. Sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, Lord God.
ganap na kagamitan ng inaangkin namin, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Jesus, Lord God. Sa words ng Panginoon, muli, hallelujah, dinadalangin namin, Panginoon. Ang mga kapatid namin, Lord God, hipuin mo ang kanilang sinapupunan, Lord God. Ang kapatid namin, Lord, Sister Rose, Sister Elaine, Panginoon. Lord, hindi namin inaasahan, Lord God, ang doktor. Ngunit ang iyong salita ay makapangyarihan, Lord God. Walang imposible, Panginoon, Lord God. Walang imposible, Lord God. Pag sinabi mo, Panginoon, na gagaling, gagaling. Pag sinabi mo, Lord, magkakameron, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa pagkakataon na ito. Sapagkat ito, Lord God, ay hindi aksidente. Niloob mo ang oras na ito upang matipon kami, upang may pagpalain, Lord God. Answer prayer, Panginoon. Ay, paparangalan ang iyong Panginoon, Lord God. Hallelujah, sa pangalan mo, Lord God. Kami po'y nagpapasalamat, Lord God, sa oras na ito. Sa iyong mabuting balita, kami ay busog na busog, Panginoon. Nawa, naangkin namin, Panginoon, ito'y may a-apply namin sa aming buhay, Lord God. Hindi namin makakalimutan, itanim mo po ito, Lord God, sa pinakamalalim na aming mga isip at sa aming puso, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Pang hindi namin makalimutan ang lahat ng aral mo sa aming buhay, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon, samahan kami sa araw-araw na aming paghahanap buhay, sa aming pagkilos, sa aming pagsasalita. Ganon din po, Panginoon, magtaglay kami ng kapangyarihang nanggagaling sa iyo. Ang lakas ng makikita sa amin, maakay namin sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat ito ang aming mission, Lord God. Makaakay ng kaluluwang naliligaw. Lord God, alam po namin, Lord God, sa malalim na gabi, ngunit may kapangyarihan ka, Panginoon. Pagising namin sa umaga, kami ay malakas, Panginoon. Walang karamdaman, Lord God. Masaya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat, Lord God, sa may bahay na ito na muli nagpatuloy sa amin, Lord God, sa Biyernes Family. Pagpalain ang kanilang buhay, Lord God. Ilungag mo sa kanilang espiritu na kung anuman Lord God, ang mga pagdaraanan nila ay mapapagtagumpayan nila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Kaya't Lord, ngayon pa lamang ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, pa-open po ng